po sa inyong lahat. Mas gusto ba ninyo na kapag kayo ay binigyan ng regalo ay nasusurpresa kayo? Kung ano ang laman nito, kung ano ang bigay na regalo sa iyo. Kasama daw sa courtesy, sa nagbibigay ng regalo sa atin na sa kanyang harapan, binubuksan natin ang regalo. Hindi na itatago muna sa kwarto or later na, dahil gusto o mas maganda daw na nakikita ng nagbibigay ang facial reaction ng taong kanyang binibigyan. Ako personally, ayaw ko ng sorpresa. Kapag may gusto akong ibigay sa isang tao, tinatanong ko siya, ano ba ang gusto mo? Dahil nandun kasi ang feeling ko na kapag ako ang pumili at ako ang nagbigay, hindi niya magustuhan, hindi niya magamit, hindi niya kailangan. So mas pinipili kong tanungin yung tao, ano ang gusto mo, ano ang kailangan mo, at yun ang aking ibibigay dahil sigurado akong kahit walang sorpresa, pero magugustuhan at magagamit ng taong nais kong bigyan ng regalo. Kahalintulad sa isang regalo na may sorpresa, ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang tungkol sa kamatayan. Ang pagdating ng kamatayan ay para daw isang sorpresa para sa atin. Bububulaga sa atin. Hindi natin alam kung kailan ito dadating at sa papaanong paraan ito dadating sa ating buhay. Kahit ngayong mga tao na matagal na nasa ospital, hindi sila sigurado kung anong oras o kailan sila mamamatay. Parang tayo lang din na nandito. Hindi natin alam kung kailan tayo lilisan sa mundong ito o kung sa papaanong paraan tayo mamamatay. Kaya nga maraming mga tao ang nagsasabi na napakataksil ng kamatayan. Ayaw nilang masorpresa ng kamatayan. Gusto nila na kung pwede nga lang sana ay alam natin kung kailan at papaano tayo mamamatay. Bakit? Dahil para sa atin, gusto nating mapaghandaan ito. Gusto nating maayos ang lahat ng ito bago o maayos ang lahat ng mayroon tayo sa ating buhay bago tayo mamatay. Yun nga lang, may dalawang bagay na hindi magandang maidudulot kapag ang kamatayan ay hindi na siya sorpresa. Ang una, wala nang thrill sa buhay. Alam mo na kung kailan ka mamamatay. Wala nang thrill, wala nang surprise. Ang pangalawa, kapag alam natin kung kailan tayo mamamatay, yun yung pagkakataon na siguro iisipin natin, ayaw ko munang magbago. Magpapabaya muna tayo sa ating sarili. At kung kailan malapit na tayong mamatay, doon pa lang tayo mag-aayos sa ating sarili, doon pa lang tayong magmamahal, doon pa lang tayo magpapatawad. Kaya nga siguro, maganda ang idinudulot ng kamatayan kung ito ay sorpresang dadating sa atin. Bakit? Dahil kung sorpresa ang kamatayan at hindi natin alam kung kailan ito dadating sa atin, araw-araw gagawin natin ang lahat na maayos ang ating sarili, na ihanda ang ating sarili. Araw-araw tayo ay magmamahal, araw-araw tayo ay magpapatawad, araw-araw tayo ay mag-iimbak ng kabutihan para sa ating kapwa. Ito yung mga pagkakataon na magbibigay sa atin sa ating sarili ng pag-iisip na hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Baka bukas, baka sa makalawa, o kung sa papaanong paraan. Kaya ngayon pa lang, iisipin ko na sana maging maayos ang aking relasyon sa ating kapwa, na sana magbahagi ako ng pagpapatawad sa taong hindi maganda ang aking kalooban, na sana tutulong ako sa aking kapwa na nangangailangan, mag-iimbak ng kabutihan sa ating sarili. Ito po ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon, na sa ating buhay, hindi natin maihahanda ang ating sarili o hindi natin malalaman sa ating sarili
kung kailan tayo mamamatay. Pero iisa ang pwede nating gawin. Ito ay ang ihanda ang ating sarili araw-araw. Ihanda ang ating sarili araw-araw. Maliban sa paggawa ng kabutihan, maliban sa paggawa ng pagpapatawad at pagmamahal, isa sa pinakamahalagang paghahanda na pwede nating gawin ay ang humingi ng tawad sa Diyos. Dahil hindi tayo sigurado kung kailan tayo mamamatay, sa bawat pagkakataon na tayo ay gumagawa ng isang matinding kasalanan sa ating sarili, gagawin natin ang lahat na tayo ay makalapit sa isang pari at humingi ng pagpapatawad sa pamamagitan ng sakramento ng pagkumpisal.